Gusto ko yung mga words na sinabi ni St. Paul dito sa maikling versikulong ito, 6 verse 9 of 1 Corinthians. Hindi nyo ba alam? Huwag kayong paloloko. Do not be deceived. Kasi nga, kung tatanungin niyo po ako, bakit ikinoconnect na ni Father ang mga ito sa pangangalo niya, sa pakikapit at pagiging immoral ng tao? Yun ang sagot ni San Pablo. Hindi nyo ba alam? Huwag kayong paloloko. Sapagkat gano'n naman ang diablo. One seed leads to another seed. Hanggang sa fully matukso na niya tayo. Masira na niya ang buhay mo. Masira na niya ang pamilya mo. Masira na niya ang kaligtasan. Kung yun yung mga nagpapacheck up, o kahit yung mga nasasabihan natin, tigilan mo yung pag-inom na yan, sisirain yan ang liver mo. Tigilan mo ang paninigarilyong yan, sisirain yan ang baga mo. Kung nakikinig po tayo sa mga tao at sa mga doktor na po pwedeng nagmamalasakit sa atin at may kaalaman tungkol dito, na yung labis na pag-inom o laging paninigarilyo would lead to disaster. Sisirain ang kidney, sisirain ang atay mo. Kapatid. Sana'y mas maniwala tayo sinasabi ng Diyos. Uusgahan daw niya yung mga immoral. So mas maniwala tayo sa tunay na nagmamalasakit sa atin. Ang diferensya sa atin sa Bible, ang kinukuha lang natin yung mga gusto natin. Hindi ako nagsabi na huhusgahan ng Panginoon ang mga immoral. Ang Diyos ang nagsabi nito. Take it or leave it. Huwag natin i-water down. Sapagkat yun naman mula una hanggang ngayon, hanggang sa uli ang magiging taktika sa atin ng diablo. I-water down niya. For experience lang naman. It's part of growing up. Sige na, marami namang gumagawa na. Sige na, mahal ka naman ng Diyos. Hindi ka niya matitiis. Talaga namang mahal tayo ng Diyos. Talaga namang ang Diyos ay mabait. Pero, hindi lahat ay pupwede sa Kanya. O hindi nga ba't ikaw bilang magulang, mahal na mahal mo ang anak mo, pero ang lahat ba ay pwede sa'yo? No! May mga dapat siyang sundin. At pagagalitan mo siya, even parurusahan mo siya kapag ito ay hindi niya sinunod talaga. Yes, ang Diyos ay mapagpatawad. Pero darating ang pagkakataon na wala nang magpatawad kapag huli na kasi ang lahat. Sinasabi rin sa sulat sa mga Hebreo 10:26, sabi doon ay, kapag nalaman mo na ang katotohanan at tinanggap mo na, tapos patuloy ka pa rin sa iyong kasalanan, well, darating daw ang pagkakataon na wala ng handog, na wala ng alay, na wala ng sakripisyo. Palagay ko, na wala ng pagsusumamo ang makakaalis o makapagpapatawad o makapag-cover o makapag-aarbor ng ating pagkakasala. So darating ang pagkakataon na wala ng kapatawaran. And that is when we persist in doing these things. Sabi ko nga lagi, walang kasalanan hindi kayang patawarin ng Panginoon. Pero ano bang sinasabi sa Biblia na naman? Ang kasalanang hindi mapapatawad ng Panginoon ay ang kasalanan laban o lapastangan sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang siyang nagdudulot sa ating magbago. Ang Espiritu Santo ang siyang nagbubulong na, tigilan mo na yan. Mapapasama ka dyan eh. So yun. Yun yung kasalanang mahirap patawarin ng Panginoon. Kasi hindi naman siya nagkukulang ng pagbulong. Pero kapag hindi mo pinanggiging ganyan, darating ang pagkakataon na po pwede nang maging huli ang lahat para sa iyo pong nagkaganon. Well, lahat tayo nagkakasala. We fall into sin. Pero sana, bangon na ka. Do not let the devil create a certain pattern in your life. Kasi ang demonyo gagawa ng pattern yan eh. Pag sinabing pattern, mahirapan ka nang baguhin. Kasi nakasanayan mo na eh. O, di ba? Ako, ito, guilty of this. Guilty of this. Kaya ngayon, ayoko nan talaga. Minsan nasabi ko na sa inyo yun eh. Sabi ko, bakit ba kapag nag-scroll ako ng Facebook, may mga lumalabas na nakabikini? Sa Reels. Yung Reels, yung mga short videos. Yun. Kasi, one time, or 2 times, or 3 times, nakapag-click ako. Hindi ito bold, ha? Yun yung real video. Reels. Okay? Pero, showing their skin. Ayun na! Sabi ko, siguro, in the long run, titigil din ito, mangangawit din ito sa akin. Kasi hindi ko na kiniklik eh. Pero ganun ang devil. Yun siya. Kinlik mo ng 3 beses, 1 beses, nung isang araw, 1 beses ulit. Kinlik mo ulit 1 beses. Ayun na. Ito gusto mo. Sige. Yun na yun. Kaya, sabi ko, sana mawala na ito, ha? Kasi hindi ko na siya talaga kiniklik. Promise. So do not let the devil create a pattern. Lahat tayo makasalanan. Pero yun ang ipinapakiusap ko sa inyo. Huwag nating bibigyan ng pagkakataon ng demonyo na masilo na tayo
Sabi ko lagi sa mga nangungumpisa, lalong-lalo na yung mga the devil has already created pattern in their lives. Bigyan mo ng magandang laban ng diablo. Hindi yung parang kumakain na lamang siya ng bebel gum habang tinutukso ka, easy naman si Father. Hindi. Bigyan mo siya ng magandang laban. Yung mahihirapan siyang tuksuhin ka talaga. Kasi kapag naggaganon, well, wag naman sanang you fall again into that sin. Pero yung lumipas yung 5 buwan bago mo uli nagawa, hindi ko sinasabing tama ha. Pero yung lumipas yung mahabang taon, mahabang panahon o buwan na nagawa mo, palagay ko, hindi na masyadong masasaktan ng Panginoon. Kasi parang sinasabi ng Panginoon o sasabihin niya, palagay ko lang naisahan mo lang uli yan, pero akin yan. Wala namang pattern sa buhay niya. Have you created pattern in his life? Hindi. Natsambahan mo lang. Mahina ngayon. Pero sa akin yan. Kasi hindi ka laging sinusunod yan. Ayun, huwag nating laging susundin ang diablo. Isa sa mga lagi kong pinapayo, lalong-lalo na sa mga kakilala ko na mga nagsasama ng matagal na, hindi pa kasal. Kasi kahit gusto nilang makasal, kasal sila sa dati nilang asawa. Okay? Yes, masama. Ayan. You are in the state of sin. Ayan, sa akin yun na narinig ha. May mga mahalas ako sa buhay na ganito. Pero who are we to judge? Sige nga, pwede ko bang sabihin sa kanila na, ay kayo, mapupunta kayo ng impyerno. Bahala lang ang Diyos doon, hindi na tayo yun. Okay? Pero itong isa sa mga lagi kong pinapayo sa kanila, gumawa kayo ng paraan para makasal kayo. Yun ang una. Pangalawa ay ganito, kung for some reason sa hindi mo talaga mapaghiwalay, at nakikita mo namang mga mabubuting tao. Ang lagi kong sinasabi ay, yun na, huwag nyo nang hayaang muling magkamali kayo. Yung nagkamali na kayo, halimbawa, umiwalay kayo sa dati nyong asawa, ito may kinakasama kayo. Pero yung hindi ka man humiwalay o humiwalay ka, whatever, tapos kakasama ka uli ng ibang lalaki, ibang babae, ay huhusgahan na kita. Kahit ako huhusgahan na kita, mali yung ginagawa mo. Makati ka pa sa gabi. Abay, patunayan mo na sa Panginoon na naiwan mo man yung asawa mo, it is for the right reason. Kasi mahal mo. Na dahil dun sa una, for some reasons ay parang hindi ka nagiging mabuting tao. Ay, hindi, mahirap pag-usapan ito kasi you might misconstrue me. Basta ang sinasabi ko lang ay, yun pwede mong husgahan. Yung patuloy na nagkakasala. Hindi tama yun. Hindi tama yun. That's totally unacceptable. Kasi nagkasala ka na. Gawin mo ng maayos ang buhay mo. Huwag mo nang patuloy na pahirapan ang Panginoon. At gayon din yung mga tao na tunay na nagmamahal at nabibigay ng tsansa sa'yo. Si David, nakiapit yan eh. Pero look at David. Aba si David pa yung sinabi ng Panginoon na taong, if I will get it right, sinabi sa Bible, pattern after my own heart. Nakiapit yun. Pero sabi ng Diyos, yung puso niyan, parang puso ko, parang na-pattern sa puso ko. Paano nagkaganon? So hahaba lang ang sermon. Pero isang bagay ang makikita natin kay David, nagsisi talaga siya. At yung consequence ng ginawa niya, pinagdusahan niyang talaga bilang bahagi ng total na pagsisisi niya. At hindi na muli niyang yun ginawa pa. Bigla ko naalala, kanina ko lang nabasa, ang sabi ni Sunshine Cruz kay Boy Abunda. Sabi ko nga po kay Cesar maging mabait na siya kay Cass. Si Cass, yung kinakasama ngayon ni Cesar Montano. Hindi ko sinasabing okay yung pag-asama ng dalawa, ha? Pero pipick upin ko lang yung sinabi ni Sunshine. Napakaganda ni Cass. Napakabait. Napakabait sa amin ng mga anak mo. Huwag mo nang lulukuhin yan. Pagpakabuti ka na. Mahirap magkasala, pero mas mahirap yung pagkakalugmok tayo sa pagkakasala. Masakit yung mawalan ng karapatan ng magbago. Pero mas masakit yata yung taong nag-aaksayahan ng pagkakataon para magbago. Masakit yun para sa Diyos at sa mga taong tunay na nagbibigay ng tsansa sa iyo. Sapagkat kapag tayo binibigyan ng tsansa ng Panginoon at ng tao, hindi nila sinasabing, okay yung ginawa mo. Hindi. In effect, sana mailagay natin ang ating sarili sa kanila. In effect, God, these people whom we've hurt are saying, napakasakit ng ginawa mo. Ramdam na ramdam ko. Pero mas matibay pa rin, mas matimbang pa rin ang pagmamahal ko sa iyo. So kapag hindi ka nagbago, binabaliwala mo ang pag-ibig na ito.
Masakit yun para sa Panginoon, masakit yun para sa taong nagbibigay ng chance sa iyo. Pero yung kasukdulan ng sakit ng kasalanan mo, dahil hindi ka nagbabago, hindi ito mararamdaman ng Diyos na nagbigay ng chance sa iyo at ng tao, kundi ikaw mismo. Kapag dumating na ang pagkakataon, lalo na sa impyerno, na gustuhin mo mang magbago, wala na. Huwag nating tularin si Herodes, ha? Si Herodes, napakasama nung ginawa niya. Nakiapit, tinatama ni Juan, hindi nagpatama kay Juan. Gumawa pa rin ng kasalanan. Persisted in mortal sin. Na kahit matagal ng panahon, nandun pa rin ang Panginoon. Kinokonsensya siya kasi naalala pa rin niya sa pamamagitan ng Panginoon si Juan Bautista. Pero did he repent? No, hindi pa rin. Kaya tradition will tell us na hindi siya namatay ng masaya. Huwag ganun, ha? Sana ang ating pagdasal sa ating banal na misa.